sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang taong mapagmataas, kapag bumagsak ay lagapak. Ganito ang naging karanasan ni Elario sa ating dulang sa kanyang panahon. Lumamang ka! Ano ko? Tama na po, sir. Hindi po ako lalaban sa inyo. Magulang kayo ng babaeng mahal ko. Gago! Sir, Manloloko ka! Akala mo maniniwala ako sa mga drama mo? hindi po ako naloloko, sir. Tapat po't malinis ang damdamin ko kay Sheila. Hindi ka matitigil? Sir! Sir! Ayoko nang makita pa ang mukha mo, oportunista! Lubayan mo si Sheila! Kung gusto mong umaba pa ang buhay mo! Sir! Turuan mo pa ng leksyon ng lalaking ito bago natin iwan dito! Rosario, please proceed to the emergency room. Tyron, pamangkin, Proceed to the emergency room. kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa pong katawan ko. Tsaka yan lang. Wala kang malay na makita ka na isang tricycle driver na kapitbahay natin. Matindi ang pambubugbog na ginawa sa'yo. Si Sir Hilario at ang tauhan niyang si Ogot, sila pong bumugbog sa akin. Bakit? Nalaman na ba niya tungkol sa inyo ni Sheila? Opo, Chang. At pinalayas na ako kagad at binugbog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sana kasi noon pa, iniwasan mo na ang babaeng yun. Nagmamahalan po kami. At balak nga na po namin magpakasal na eh. Imposible ang gusto nyo. Baka ipapatay ka ng kanyang daddy. Napakasama ng ugali ni Sir Hilario. Kahit nga kami mga tauhan niya, galit sa kanya. Pero, Chang, may dapat na ho akong panagutan kay Sheila. Hilario, bakit mo naman ginawa yun? Ano ba yun, Esmeralda? Huwag ka na magkaila. Nakarating na sa akin ang balita ng pambubugbog ninyo ni Ogot kay Tyron. Yun pala. Alam mo na rin pala. Sobra ka naman. Pasalamat nga sa't binuhay ko pa siya. Pero sa susunod, talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Pero may dapat na siyang panagutan sa ating anak. Ano sinabi mo? Aray ko. Iwan mo nga ako, Hilario. Nasasaktan ako. Nakakalimutan mo na yata kung sino sinasaktan mo. Ayan. O ngayon, ulitin mo ang sinabi mo. May dapat ng panagutan si Tyron sa ating anak. Dahil buntis na si Sheila! Sheila! Sheila, buksan mo ang pinto! Daddy, bakit po? Walang nga ka! Daddy! Ba't niyo ako sinampal? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ko sinuway? Nagpabuntis ka sa dati nating driver! Mabait po si Tyron. Mabuti siyang tao kahit mahirap lang. At nagmamahalan po kami. Paano niya ba maunawaan yun? Tumigil
tandaan mo, ha? Hindi mo na makikita pa ang lalaking yon. Daddy, wag! At pagkatapos ko sa kanya, yan dinadala mo naman ang tatapusin ko. Ano ibig niyong sabihin? Ibaalis ko yan. Ipalalaglag mo. Hindi ako papayag na mabahiran ng hampas lupa ang ating pamilya. Tama-tama ang pwesto namin. Sa madilim na iskinitang ito malapit sa bahay ng animal. Hilario, dito ba natin siya tatapusin? Akong sisintensya sa animal na yun. Magbantay ka lang. Sabi niyo eh. Ay, basa mo. Dumarating na siya. Oo nga. Ang hayop. Malapit na siya. Tawagin mo na. Meron! Ha? Dali nga! Ogot? Sir Hilario? Bakit niyo ko inaabangan dito? Para maningil sa paglapastangan mo sa anak ko, walang yaka. Ha? Hudas ka. Binuntis mo pa ang anak ko. Handa po akong pakasalan siya, sir. Gago! Hindi ako bobo para tanggapin kang manugang. Ang dapat sa'yo, tapusin na. Ha? Baril? May baril kayo? Oo. At ito ang tatapos sa'yo. Sa Hilario, narito na po tayo. Oo nga. Ngayon, makapagpapahinga na ako. Sir, paano kung may magkaso sa inyo? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong bayaran ng mga pulis na yun. Sige na. Buksan mo na itong pinto nitong kotse. Apo. Teka. Bakit maraming tao dito sa amin? Hilario! Oh, Hilario! Hilario! bakit, Esmeralda? Ano nangyari? Wala na si Sheila. Wala na ang ating anak. Ano? Oh, Diyos ko. Oh, my God. Anong nangyari yun? Nung umalis ka, agad siyang nagtungo sa kwarto natin. Kinuha niya ang isa mo pang barel na nakatago. At sa kanya pinaputukan ang kanyang sarili. God! Ang anak ko. Sheila! Sheila, bakit mo ginawa ito? Bakit? Hilario. Esmeralda, kumusta ang lakad mo? Nalaman mo ba kung saan dinala si Tyron? Oo. Saan? Saan napuntahan mo agad? Ayoko makulong. Nasa punerarya na si Tyron. Bakit? Bakit nasa punerarya siya? Wala na siya. Hindi siya nakaligtas sa iyong barel. Hindi. Hindi. Hindi mo rin sila napaghiwalay. Magkasama na sila ngayon. Pero ikaw, makukulong ka lang. At tuluyang mawawalan ng pamilya. Diyos ko, patawarin mo po ako. Patawad. Masyado ka naging mapagmataas. Nalasing ka sa kaginhawahan. Nakalimutan mo na dati ka ring driver namin. Esmeralda. Pero inunawa ka ni Daddy. Nagmahalin mo ako. Bakit ikaw? Hindi mo nagawa yun sa ating kaisa-isang anak. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwenta!
Menang, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinadya ang pagpatay sa pamangkin mo. Sinungaling ka! Nagpakamatay na nga ang anak mo? Nakukuha mo pa rin magsinungaling? Menang, Kailan mo aamining ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito? patawad, Menang. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Hilario. Habang buhay kang uusigin ang budi mo dahil sa ginawa mo sa pamangking ko at sa nangyari sa anak mo! Higit pa ring mapalad ang dukhang mabuti ang ugali kaysa sa mayaman sa kanyang panahon.